Hello guys! Welcome to our episode 11 ng ating Arduino training series. For today, ang ating topic is about the 4-digit na 7-segment display. So, ang gagawin natin dito sa ating project for today, meron ako dito nakaset up, kung makikita nyo. So, this is a continuation ng ating 1-digit na 7-segment display. Yung sa ating episode 10. Wherein, ang ginawa natin dun sa last nating video is nag-timer tayo, countdown timer. Ng 9 seconds na countdown timer. So, for this tutorial, ang gagawin naman natin is ang gagamitin nating 7-segment display is the 4-digit. Makikita rin natin dito sa tutorial na ito ang difference between the 1-digit and the 4-digit. So, ang obvious na difference nila is the number of digits. And papakita din natin ang mga pinouts ng 4-digit na 7-segment display. And then, nagdagdag tayo ng potentiometer dito para magkaroon tayo ng konting changes sa ating code. Okay. So, firstly, ang ipapakita natin is itong ating diagram sa ating screen. So, ito. Kung makikita nyo dito sa inyong left side, ito yung pinouts ng ating 4-digit na 7-segment display. So, meron din tayo ditong A, B, C, D, E, F, at saka G. Kung madi-differentiate nyo siya sa 1-digit, kung babalikan nyo yung recent tutorials natin, meron din siyang mga A, B, C, D hanggang F, hanggang G. So, ulitin lang natin ang ating A. So, ang ibig sabihin A, B, C, D, E, F, G. Okay. So, parehas siya ng 1-digit na 7-segment display. So, ang difference lang nila, yung A to G natin, 4 kasi ito ngayong digits natin. So, same pa rin ang kanyang A to G, pero ang difference niya ay yung meron tayong D1, D2, D3, D4. So, ang D1, ang ibig sabihin natin is yung digit 1, itong portion na to. Ang D2, digit 2, digit 3, and digit 4. Pero yung A to G niya, parehas lang. Kung makikita nyo dito sa ating right side naman, ito yung connection niya sa Arduino Uno. So, yung ating digit 1, so sa digit muna tayo. Nakakonect siya sa pin 2. Ang digit 2 natin ay pin 3, digit 3, pin 4, at digit 4 ay pin 5. So, ang ating A, B, C, D hanggang G, same lang din ito ng nasa 1-digit natin. So, ang ating A ay ito. So, ang A natin ay pin 6. O, pin 6. Ang B natin ay pin 7. Ang C, ito ang C, 8. Ang pin D, 9, pin E, 10, pin F, ito nga bang pin F, 11, at ang ating pin G na pin 12 ng ating Arduino Uno. So, ang ating buttons, nagbago rin ito ng connection mula dun sa last video natin. Since medyo puno itong digital pins natin, ang ginawa natin, ang button natin nakakonect na sa A1 yung signal, and then naka-ground yung another one. Ang buzzer natin A0 na,
At nagdagdag tayo ng potentiometer, which is ang signal pin niya ay nakakonekta sa A2. Yung magkabilang side niya, ang isa nasa ground at ang isa ay nasa positive. Okay. So, pero ito ay medyo kulang pa dahil na kailangan konektahan pala natin ito dito ng ground mula sa breadboard natin. At saka yung 5 volts ilalagay natin dito. Sa mga nagtatanong nga pala kung ano software itong gamit ko dito sa aking diagram, ito yung FreeSync na software. So pwede kayo magawa dito ng PCBs, layouts, schematics, and pwede rin kayong mag-simulate ng inyong code dito sa FreeSync. Pero ang advice ko, mas maganda kasi kung hands-on tayo dun sa mga parts para mas matutunan natin ng actual. Okay guys, kapakita rin natin ang code maya-maya, makikita natin yung mga pinouts nitong 4 digit na 7 segment display. So tingnan nyo lang ito, balikan nyo na lang ito sa video para masundan yung pinouts na nasa program natin. So ito nga palang setup natin dito. Meron akong initial na 1, 2, 3, 4. Pag pinindot ko itong button, magka-countdown yan. So ang difference na kada count niya is 500 milliseconds, kaya medyo mabilis. So kapag yan ay nag-0, magbabuzzer yung ating circuit gamit itong buzzer na ito. So ang pagkakaiba lang nito, 4 na digits siya. So ang maximum niyang pwedeng ilagay is 9,999 kumpara dun sa 1 digit natin na 9 lang ang maximum niya. Okay guys, pakita natin ang code. For the code, ang gamit natin is yung katulad pa rin ng ating 1 digit na 7 segment display. So itong library na ito is ito yung SevSeg. Ulitin lang natin ang libraries natin, makikita natin sa library manager. Type lang tayo ng SevSeg. Makikita nyo dito, naka-install na sa akin itong SevSeg by Dean Reading. So kaya naka-install na siya, remove na kasi nakalagay dito. So yun lang ang kailangan natin sa library natin. Once na ma-install natin, pwede na natin gamitin yun dito sa ating code. So ang library ay compilation siya ng code na for specific components. Ang mga libraries kasi pinadadali yung ating pagko-code sa ating Arduino Uno. So saan galing yung ating mga libraries? So since open source ang ating Arduino IDE, ibig sabihin na open source, pwede siyang kopyahin ng kahit na sino, pero hindi nyo magagamit ang Arduino. So halimbawa, meron tayo ditong Arduino Uno. So kasi ito original ito. Pero yung kasama sa kit natin, yun ay clone lang ng ating Arduino Uno. So yun ang tawag natin doon, yung Uno R3. Yun yung kasama nung basic starter kit natin, na kung saan included itong mga tutorials na ito. Okay? So, library, saan nga ba galing? So, ito ay ang pagka-open source kasi ng Arduino IDE, may iba't ibang programmers na pwedeng contribute sa pagde-develop ng mga codes. So, yung mga independent na programmers, pwede silang mag-send na kanilang version ng mga library. So, hindi lang yan sa mga 7 segment display. So, marami pa yan. Meron pa dyang mga ultrasonic, servo,
and many more. So sa mga sunod nating tutorial, marami rin tayong gagamiting mga libraries para mas madali nating magawa ang ating mga prototypes. Okay guys, dito sa SevSeg library by Dean Reading, meron tayo ditong variable na digit. So ang aking digit ay, ang laman ko ay yung 1234, 1234. Unsigned long last millis, since hindi tayo gagamit ng delay, gagamit tayo ng millis for the kapalit ng delay na function. Integer na start countdown. Itong variable kong ito ginagamit ko para malaman natin kung napindot na yung button, kung start na yung countdown natin. Ang button, ito yung kanyang pin A1. Ang buzzer timeout naman, ito yung variable ko para kung saan mag-off na yung buzzer natin. So paliwanag natin mamaya-maya. And ang buzzer natin, ang pin niya is A0. So wala pa dito yung potentiometer since mamaya pa natin idadagdag yung sa code para magkaroon ng konting changes sa code natin. Void setup, dito tayo nag-i-initialize ng ating mga variables at mga input or output. Katulad dito, button, input pull up siya. And buzzer, output, and yung number of digits natin, ito kasama na to sa library ni Dean Reading. So, ang number of digits natin is 4. Kasi merong mga 7 segment display na 2 digit, meron ding 3 digit. Depende sa kailangan ng inyong prototype. Pero ang kasama kasi sa kit ay itong 4 digits na 7 segment display. So, digit pins, ito yung kanina nating D1, D2, D3 at D4. So, yan, 2, 3, 4 at 5. Yun yung pin na nakakonect sa ating Arduino Uno. And then yung segment pins, ito yung sinasabi natin yung A to F, yung A, B, C, D, E, F. Ito yung pins niya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ang 13 kasi meron niya kasamang yung period or yung dot. Pero hindi na natin masyadong gagamitin dito sa ating project ngayon since hindi natin gagamitin ang may decimal point. Okay? SevSeg.begin, kasama rin ito na library. Kung siya by common anode or common cathode. In our case, common cathode siya. Tapos yung num digits, ito 4 digit pins, ito segment pins. Yan. So hindi na natin ginamitan na resistor yung ating 7 segment display. Ang ginawa na lang natin is nag-set na lang tayo ng brightness na mababa. Since yung pag-control ng mga digit pins ng ating 7 segment display ay para siyang naka PWM. So ibig sabihin continuous pulsing siya. Depende kung ano dito sa brightness na to. Ayan. Okay? So pasok na yun tayo sa void loop. Nga pala guys, kung hindi nyo pa maintindihan itong mga input, output, mas magandang panoorin nyo yung buong playlist ng ating Arduino training series. Kasi unti-unti tayo nag-i-introduce doon ng mga lines of code, mga syntax na kailangan natin, and etc. Okay guys? Okay, decimal place, static byte, decimal place. Since hindi naman tayo gagamit ng decimal places, ang decimal places, kung wari 1.1, hindi naman tayo gagamit nun since integer ang ating gagamitin, yung puro whole number siya. And then, yan.
To, kinoment ko lang to kasi kasama to dun sa example code ng 7 segment display, yung 7seg na library. Okay, start countdown kapag ito ay, di ba ito 0? Kung titingnan nyo dito 0 kasi hindi pa nag-i-initialize. Kapag naging 1 ito, mag-i-start yung countdown natin. So para mag-start yung countdown natin, dito siya i-detect ng button natin sa ano. If digital read button ay equals 0, so ito ay pinaikli nating pagta-type kasi ibig sabihin na may exclamation point kapag nakadetect ang button ng 0. So ibig sabihin pag pinindot natin yung button, 0 ang kanyang ini-input sa ating Arduino. Start countdown magiging 1 at ang digit natin is 1, 2, 3, 4. Kasi kaya tayo naglalagay ng digit dito para pag press natin ito, babalik siya sa 1, 2, 3, 4. Pero countdown pa rin siya. Okay guys. 7seg refresh display. Ito yung kasama na rin ng libraries. Must run repeatedly. Don't use blocking code. Example delay. So kaya hindi tayo nagamit ng delay dito sa ating code ngayon. So sa halip na gumamit tayo ng delay, ang ginagamit natin itong mga millis natin. Okay. So kung napanood nyo yung mga huling mga tutorials, madalas kong gamitin itong mga millis natin para hindi tayo maglagay ng delay dun sa ating code. So itong millis, nuulit ko lang, ang millis ay ito yung current time na naka-on yung ating Arduino Uno. So kapag once na na-power up nyo yung Arduino Uno, magbibilang yan ng milliseconds mula dun sa time na ka-on lang niya. So ang bilang niya ay in milliseconds. So magra-run yan ng tuloy-tuloy. Okay? Itong last millis naman, ito yung ating variable in which sinesave natin yung current na millis pag pasok sa if na function. So dito, nakaset up ang aking countdown na 500. So ang ibig sabihin nito, 500 milliseconds ang interval ng count nito. So kung ito ay gagawin kong 1 second or 1,000 milliseconds, try natin i-upload ito. Makikita nyo dito ang difference kung gaano ang interval. O natin. Yan. 1 second na ang difference niya. Okay guys. Ngayon, kapag start countdown at nagbibilang siya dito, yan, kada pasok niya dito, dinidifferentiate niya kung yung last millis natin ay millis minus last millis is greater than 1,000. So, kung greater than siyang 1,000 milliseconds, ibig sabihin naka 1 second na siya. And then digit minus minus. And then, kapag ang digit natin ay less than 0, in which na ang less than 0 kasi natin negative 1 na eh. Pero, ililimit lang natin na 0 yung pinaka lowest value. So, kapag siya ay less than 0 na, ang digit natin ay babalik sa 1, 2, 3, 4. Yung countdown natin magsi-0, so mag-stop yung ating countdown. And then yung buzzer natin, magdi-digital write buzzer high, ibig sabihin mag-on yung buzzer natin. And ang buzzer timeout, kukunin niya yung current na millis natin. So sa kahiwalay na if statement nandito, millis minus buzzer timeout, kapag greater than 2,000 or 2,000 milliseconds,
mag-buzzer low na siya. So, ibig sabihin, mamamatay na yung ating buzzer. So, kung gusto nyo 1 second lang yung naka-high yung buzzer natin, gawin nyo lang to na 1,000. Okay guys, so yun yung kabuuang part nung ating tawag dito, ang ating code. So, ang gagawin natin para maiba naman ito sa ating code dun sa last tutorials, ay mag-integrate tayo ng potentiometer para may set natin yung time na kailangan natin. So, para magawa yon, magano muna tayo. Since ang potentiometer is analog, hindi na natin kailangang i-pin mode yun. Maglalagay lang tayo ng isa pang variable na pot value equals, ang ating potentiometer is nakakonect sa A2. And then mag-a-analog read tayo dito. Pot value equals analog read A2. Teka, mali pala. Ang pot value natin, yun ang maglalaman ng value. So, int pot pin equals to A2. Yan. So, pot pin ito. So, maglalagay din tayo ng mapping dito para ma-arrange natin ng 0 to hindi, ang gawin natin 1 to 9999 seconds. So, kasi pag 0, stop na kagad yung countdown natin. So, sisimulan natin sa 1. Okay? Kung di nyo pa naintindihan itong mapping ng values, pwede nyo balikan yung tutorial natin about sa potentiometer. So, dun ko diniscuss ang mapping ng mga values. Okay? So, ang imamap natin na ito, ito yung original value ng ating potentiometer na kukuha. So, ang gagawin natin, magko-constrain din tayo. So, ito ay negative 1, tapos 10,001. Okay. Tama ba? Pagkatapos nating map, i-constrain natin. Itong constrain nandun din sa ating potentiometer na tutorials. One, 2, 9999. Okay. So, kung nalilito kayo dito, balikan nyo lang yung tutorial na yun para mas maintindihan nyo yung mga syntax na ginamit ko dito. Okay? So, kapag nakuha na natin yung pot value, so, ang ating decimal place, ang gagawin natin is kapag ang countdown natin ay hindi pa nagsisimula. So, lagay na lang natin dito. Else, cut paste natin to. Cut paste.
Kaya nilagay natin dito sa else kasi kapag nagka-countdown siya, para hindi laging ito nang ito yung value niya. Tapos digit tayo. Digit equals to path value. Okay. Try natin i-upload. Kung makikita nyo guys dito, medyo mabilis kasi ang pagbabago niyan. Pero naseset naman natin yan na yan, pag sagad siya sa to the right, 9999 siya. Pag sagad to the left, 1. Okay, pero try natin mag-set ng masyadong hindi kaya pag masyado kasi mahaba ang range nyo ay ganyan, minsan hindi nyo makuha yung value na 10 etc. Okay, pero kung wari ito nasa 320, so pindutin natin, oops, babaguhin pa tayo sa code natin. Okay, kapag digital read button ang kailangang natin, digit, tanggalin na natin tong so dapat i-copy paste natin to. Kasi kapag pumipindot tayo ng button, kinukuha uli niya yung digit niya. So digit equals to path value. Upload natin. Ayan, 350. Pindutin natin. O 360. Pinindot ulit natin. Yun. Yan. Naglalaro sa 350 o 360. So, yan yung mahirap kapag medyo malaki yung range ng value nyo. Kasi itong sa analog read natin, 0 to 1023, tapos negative 1 to 10,001, medyo kung in-interpolate nyo ito, ay talagang tatalon yung kanyang values. So kung gusto nyo na hindi natalon ng values niya, kailangan mas mababa dito yung ating imamap na bagong values. Okay guys, babaan muna natin to, gawin natin 1, sagad natin to the left, tapos pindot natin sa 1, babasser. Okay, so try natin baguhin itong ating code dito. Sa halip na negative 1, sa halip na 1 to 9999, gawin lang natin 1000. So lagyan natin 1000, 1001, tapos i-constrain natin ng 1000 ito. Okay. Kaya 1. Yan, meron pa rin siyang pero mas madali siyang hindi masyadong malaki ang talon niya. Ang tinatalon lang niya ay yung kanyang ones na digit. Ones, tens, hundreds, thousand.
Okay. So, yan yung sagad, 1,000. Yung pinaka mababa is yung 1. So, try natin ng 50. Yan. Pero guys, kaya nyo pa ma-improve itong code na to since marami pa naman pwedeng ilagay dito para mas maging stable yung ating program. Kasi dito hanggang 1,000. Kung mapapansin nyo, kung gagawin natin 500, halimbawa, lalagyan natin ng 500. Pagliit nung value na minamap mo, mas magiging accurate siya. Yan. 1. Ayan o, nakakapag single digit na siya. Pero unti-unti lang ang pihit ko. Hindi kasi natin ito malalagyan ng delay. Kasi ang mangyayari, hindi magdi-display na ayos ang ating 7 segment display. So, ayan na natin ang 200. Yan. Plus minus. Mayroon siyang tolerance. Okay guys. So, possible na ito magamit sa inyong mga circuit kung kailangan nyo ng 7 segment display. Pero last pala, try natin yung 1 digit. Kasi pag 1 digit, mas madali lang siya. Negative 1 to 10. Pero hindi nyo magagamit yung ibang digits. Tingnan lang natin ang kaibahan niya. Yan. So, pag mas maliit ang value, mas napipili mo. Mas malaki yung kanya resolution. So, bakit nagwa 1 ito? Naglalaro lang to. Yan, 9. Okay. So guys, sana may natutunan kayo sa tutorials na ito. And mayroon pa tayong mga susunod na mga tutorials para maisa-isa natin yung laman ng ating Arduino starter kit. So ang tutorials na ito is para mostly sa mga beginners natin, mga nag-i-STEM at hindi pa marunong mag-program ng Arduino. Kasi kapag natuto kayo sa Arduino, yung iba kasi yung programming language, madali na rin yung matutunan. Kung ang gagawin natin is automation and robotics. So, suggested din namin na dito magsimula sa Arduino platform. Okay guys? So, stay tuned sa ating mga susunod na videos. Yan ay baka ang mga susunod nating videos is about sa mga sensors na mas exciting ng aralin. Pero kaya ito pa ang ating inaaral sa ngayon is talaga nagsisimula tayo sa pinaka basic para ang foundation ng aral nyo sa Arduino Uno at programming medyo mas malakas. Ano't ano pa at mag-improve din tayo sa coding. Para maging expert naman tayo sa pagko-code, ang kailangan lang natin gawin is to start coding. Okay guys? Thank you and bye-bye na muna.